Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Bernadette Walker Murder Case. Si Bernadette Walker o mas kilala bilang B ay isinilang noong December 13, 2002 sa Peterborough, England. Bagamat may pagkamahiyain sa ibang tao, kilala ito sa kanyang circle of friends na bubbly at fun-loving. Passionate si B sa arts, partikular na sa photography. Parati nitong bitbit ang kanyang kamera saan man ito magpunta. Kaya naman nang makatapos ng high school, nag-aral ito ng photography sa Peterborough College. Balang araw ay nangangarap itong makarating at mamuhay sa United States. Bata pa lamang, hindi na nakilala pa ni B ang kanyang biological father. Gayunpaman, lumaki ito sa pangangalaga ng kanyang stepdad na si Scott Walker. Taong 2006 nang magkakilala si Sarah, ang nanay ni B at si Scott. Komplikado at masalimuot ang history ng kanilang relasyon. Nang mga panahong yon, kalilipat lamang ng tirahan ng pamilya ni Sarah. Noon ay bitbit nito ang 5 anak mula sa magkakaibang ama, pati na rin ang pang-anim na baby sa kanyang sinapupunan nang mag-cross ang kanilang landas ni Scott. Bago pa man maging magkarelasyon ng dalawa, nauna nang ikasal si Scott sa ibang babae na nagngangalang Jill. Taong 2004 nang magkakilala sina Jill at Scott at makalipas lamang ang 2 months, lumipat na ng tirahan si Scott kasama ang 2 teenage son ni Jill. Simula nang magsama sa isang bubong, agad na lumabas ang totoong kulay ni Scott. Masyado itong mapangontrol, mapagmanipula at tamang duda. Madalas nitong akusahan si Jill ng pangangaliwa ng walang rason o pruweba. Bagamat hindi nito pisikal na sinasaktan si Jill, naging toxic naman ang paligid dahil sa mga verbal na pang-aabuso at pagbabanta nito. Dahil sa takot, nagtiis si Jill na pakisamahan si Scott hanggang sa mag-propose ito. Noon ay walang magawa si Jill kundi tanggapin ang proposal kahit labag sa kanyang kalooban. Nagtapos ang pagsasama ng dalawa noong 2005 nang lumala ang pang-aabuso ni Scott. Upang wag itong makalapit sa kanya, naghain si Jill ng restraining order. Hindi naman nagtagal, naka-move on si Scott nang maging kapitbahay ang buntis na si Sarah. Mabilis na lumalim ang kanilang seryosong relasyon. Katunayan, kahit hindi pa kasal, pinalitan ni Sarah ang lahat ng apelyido ng anak gamit ang surname ni Scott na Walker. Kalaunan, nadagdagan pa ang 6 na anak ni Sarah nang magkaroon ito ng 4 pang supling kay Scott. Nang magsama, si Scott ang naging hari sa kanilang pamamahay. Lahat ng anak ni Sarah ay walang ibang kinikilalang ama kundi si Scott. Gayunpaman, hindi ito mabuting ehemplo sa mga bata. Kabaliktaran ng ipinopost nito bilang isang successful na tao, ang katotohanan ay iba't ibang pinapasok nitong trabaho at hindi permanente. Ipinapahiwatig rin ni Scott online na happy at united ang kanyang pamilya. Bagamat ang tunay, pisikal at verbal nitong inaabuso ang kanilang bawat miyembro. Bukod sa pagiging mapanakit, manloloko rin si Scott at maraming babae ayon mismo kay Anthony, ang kapatid ni B. Ngunit ang isa pang nakakabagabag nang magkabit ito ng kamera sa kanilang buong kabahayan maging sa banyo. Depensa ni Scott, nilagyan nito pati ang banyo upang hulihin si B na naglalagay ng wrapper ng candy sa tissue rolls. Makalipas ang ilang taon, umabot na sa sukdulan ng pagtitiis ni Sarah kay Scott. Noong July 2020, hiniwalayan niya na ito, saka nakipagrelasyon sa isang teacher na nagngangalang Chris O'Connell. Gayunpaman, kahit hiwalay na, hindi pa rin nawala ang papel ni Scott sa buhay ni Sarah. Hindi ito umalis sa kanilang tirahan at nanatili pa rin sa isang bubong kasama ang buong pamilya ni Sarah. At kahit pa may bago na itong nobyo, si Scott pa rin ang masusunod sa mga gusto nito. Pinapayagan nitong magstay si Sarah sa bahay ni Chris 2 beses isang linggo, subalit bawal itong bumisita sa kanilang bahay. Malinaw na nagpapahiwatig ng controlling behavior nito. Isang araw noong July 17, 2020, inihatid ni Scott ang nooy 17 years old na si B sa bahay ng mga magulang nito sa Warrington. Habang nasa biyahe, kinuha ni Scott ang cellphone ng dalaga sa hindi malamang dahilan. Pagkarating sa bahay ng parents ni Scott, napuna ng mga ito na tila malungkot at wala sa mood si B.
Pilit nila itong tinatanong kung ano ang problema, subalit wala itong anumang binanggit. Bandang 1:00 ng madaling araw nang matulog ito. Kinabukasan, 10:25 AM, ginising ni Scott si B upang sunduin. Ngunit kailanman ay hindi na ito nakauwi. Ayon kay Scott, habang nasa biyahe sa isang pagkakataon, inihinto nitong sasakyan upang manigarilyo. Ngunit maya-maya pa, bigla umanong binuksan ni B ang car door at mabilis na tumakbo palayo. Sinubukan umano itong habulin ni Scott, subalit agad itong nawala sa kanyang paningin nang magtungo sa direksyon ng mga kabahayan. Kaya naman mag-isa na lamang itong umuwi. Nang makita ito ni Sarah, agad nitong napuna ang pagod, galit at takot sa mukha ni Scott. Bagamat nagtaka na wala si B, hindi na ito nag-usisa pa. Umabot ng 3 araw bago tuluyang tumawag sa 911 si Sarah at i-report ang pagkalaho ng anak na si B. Bagay na agad nagdulot ng suspisyon sa mga pulis. Gayunpaman, nagsimulang mag-post sina Scott at Sarah sa social media sa pag-asang may nakakita sa nawawalang si B. Inihayag ng mga ito ang pagmamahal kay B at sinabing labis na umano ang kanilang pag-aalala. Nang simula ng investigasyon, lumitaw ang isang nakakabagabag na pinagdaraanan ni B. Inamin nito sa kanyang ina ang ilang taon ng pang-aabusong nararanasan sa kamay mismo ng stepdad na si Scott. Ngunit ang masaklap, sa halip na suportahan, inakusahan ni Sarah si B ng pagsisinungaling. Dahil sa reaksyong ito ng kanyang sariling ina, pakiramdam noon ni B ay wala itong kakampi at mahihinga ng tulong. Bago ito maglaho, sinasabing larawan si B ng isang marupok na dalaga na tila naabandona at ipinagkanulo ng taong inaasahan nitong dapat ay magpoprotekta sa kanya. Samantala, ayon kay Sarah, naging kampante ito nang makatanggap ng text mula sa nawawalang anak na sinabing nag-i-stay ito sa bahay ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, walang sino man kina Sarah at Scott ang nagkumpirma kung totoo nga ang sinasabi nito. Noon ay naglunsad na ng malawakang search para kay B. Sinuyod ng otoridad ang mga lugar sa Gunthorpe, Newborough at iba pang parte ng Peterborough at Cambridgeshire. Ngunit walang anumang bakas ni B. Hanggang sa magbago ang takbo ng investigasyon, nang kalkalina ng detectives ang cellphone ni Sarah at Scott. At nakita ang sunod-sunod na nakakabahalang aktibidad ng mga ito kasabay ng pagkawala ni B. Noong July 18, mula nang sunduin si B, pinatay ni Scott ang kanyang cellphone sa loob ng 91 minutes. Nang tuntunin ng online track ng dalawa, dinala ang mga ito sa isang lock-up garage sa Walton. Ilang beses na nagpabalik-balik roon sina Sarah at Scott. Nang tunguhin na ng otoridad ang nasabing garage na pagmamay-ari ng magulang ni Scott, natagpuan ng mga ito ang backpack ni B. At sa loob nito, naroon ang isang diary. Naglalaman ito ng nakakadurog ng pusong mga saloobin ni B ukol sa kanyang pinagdaraanan. Mababasa na inamin nito sa inang si Sarah ang 7 taon ng sexual na pang-aabuso ng stepdad na si Scott sa pag-asang aaksyon nito at makikisimpatya. Ngunit sa halip, tinawag siya nitong sinungaling. At ang pinakamalala, nagbanta ang kanyang ina na papatayin siya nito kapag ikinalat pa sa iba ang impormasyong ito. Malinaw na nagpapakita ang revelasyong ito ng betrayal na kinaharap ni B mula sa kanyang ina na mas pinili pang paniwalaan ng kanyang abuser kaysa sa kanyang sariling anak. Nang kausapin ng detectives ang mga kaibigan ni B, napag-alaman na ikwento na rin ni B sa ilan sa mga ito ang pang-aabuso ni Scott. Ngunit noong July 19, matapos mawala si B, nakatanggap ang mga kaibigan nito ng message na nagsasabing nagsinungaling lamang si B tungkol sa abuse. Mabilis namang napansin ng mga ito na tila hindi si B ang nagsulat ng text. Kalaunan, inamin ni Sarah na siya mismo ang nag-send ng mga message upang paniwalain ng mga tao na buhay pa si B. Naniniwala ang mga investigador na pinaslang ni Scott si B nang malamang nagsumbong ito sa kanyang nanay. Nangyari ang pagpatay at pag-dispose ng katawan sa loob ng 91 minutes na naka-off ang CP nito. Matapos ang krimen, tinawagan ni Scott si Sarah na umabot ng 9 na minuto. Hinihinalang ng mga oras na yun ay pinag-usapan ng dalawa kung paano pagtatakpan ng pagpatay.
Malinaw ang naging partisipasyon ni Sarah mula sa pagpapanggap na si B upang mag-send ng messages gamit ang phone nito, pati na rin ang pakikipagsabuatan kay Scott na itago ang murder. Dahil sa mga ebidensyang ito, noong September 14, 2020, tuluyan ang inaresto sina Sarah at Scott para sa kasong murder at paghadlang sa proseso ng hustisya. Sa kabila ng walang humpay na search, hindi natagpuan ang katawan ni B. Gayunpaman, sapat na ang mga ebidensya ng pang-aabuso ni Scott, suspicious activities nang mawala si B at ang confession sa diary nito. Sa trial, pilit na itinanggi ni Scott ang mga alegasyon, habang si Sarah naman ay higit na naging cooperative sa buong investigasyon. Noong 2021, nahatulan si Scott Walker ng guilty of murder at nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Si Sarah naman ay guilty sa perverting the course of justice at nasintensyahan ng 6 years in prison. Walang sapat na ebidensya upang masampahan ito ng murder gaya ni Scott. 3 years matapos ang hatol, hindi pa rin matagpuan ang katawan ni B. Nagpatuloy ang paghahanap ng otoridad gamit ang drones, K9 at special equipments. At ang masaklap, noong December 2023, sa edad na 53, umanaw si Scott sa kanyang kulungan. Binitbit nito sa hukay ang natitirang pag-asa ng pamilya na matagpuan ang katawan ni B. Binigo nito ang mga kapatid ni B na patuloy na naghahanap ng kasagutan ukol sa nangyari at umaasang makapagpaalam ng maayos sa kanilang yumaong ate. Naniniwala ang otoridad na sinadyang ilihim ni Scott ang impormasyong ito upang manatili ang kanyang kontrol sa nangungulilang pamilya ni B. Sa taong 2027, inaasahan namang makakalaya na si Sarah mula sa pagkakakulong. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.